Hello friends! So it's me again dahil maulan sa labas at naisip ko ulit magluto today. So naninilaw na yung aking kailan. So inisip ko kasi na gawin ko siyang noodles. So let's try today. Nagawa tayo ng noodles at lulutuin natin yung ating scrap noodles sa tomato. Yung tomato, yung kanyang soup base. And then, meron ako dyang salmon flakes. So, let's go start na magluto. I hope you will enjoy watching. So, ayan. Hihimayin muna natin tong ating kailan. Kasi, i-blender natin siya. Gagawin natin siya. Kunin natin yung juice. Pero hindi na siya ganun ka-green. So, I don't know kung talagang mag-green pa yung noodles natin. So, let's try. Sa pagluluto naman wala naman tayong right and wrong. Right? Right? So, pwede kang magluto ng anything na gusto mong lutuin according sa preference na yung panglasa. Well, preference. So, hugasan muna natin siya. So, nag-yellowish na siya. So, matagal na kasi ito. Actually, bala ko kasi siya gawin last week. Pero dahil busy. Ayun ko na siya gagawin dahil maaga naman kami umuwi ni sir. So, ayan. I-blender natin siya. Kunin natin yung ating juicer. So, I decided na gagawin ko yung gagamitin ko na lang pala tong blender. Hindi ko pala na-on yung video kanina. Hindi na yung juicer kasi parang feeling ko hindi siya kakayanin nung juicer. So, let's So, ayan. Sasalain na natin siya para makuha lang natin yung very green. Let's see. I'm thinking kung pwede rin naman natin itong ilagay na lang kasi. Actually, masarap din naman siya. So, siguro maglagay tayo ng konti na pulp. Kasi good, rich in fiber din naman ito. Konti lang. Konti lang. Konti lang. Yeah. Huwag natin siyang ubusin. So, look at that. Meron na tayong green na base sa ating pasta. So, ayan, meron ako ditong flour. This is Korean brand. Hindi ko siya pinapromote, pero sa Korean kasi na flour, meron talaga silang nakalagay for noodles, for bread, for cookies. Just like last time yung nabili ko na flour is para pala siya sa cookie. So, very soft siya pag ginagamit ko. So, today, gagawa tayo ng medyo maraming pasta para naman pwede pa natin siyang gamitin. So, gagamit tayo ng 3 cups ng flour. So,
So, pag sa Pilipinas naman siguro, pwede naman tayong gumamit ng all-purpose flour kasi usually naman pagagawa ko ng noodles, ginagamitan ko lang din naman ng all-purpose flour. So, gagamit tayo dyan ng 3 cups. And then, maglalagay lang tayo ng salt. Just like 1 tablespoon na salt. Oh, 1 tablespoon. Sorry, 1 teaspoon. Masyado na maalat yung 1 tablespoon. So, yan lang naman yung pinaka-main ingredients ng ating noodles. So, basically naman gumawa ng noodles, pasta. So, it's up to you na lang kung ano pang gusto nyo ilagay na ingredients. But for me, usually, yun lang talaga yung basic. Egg. Yes, maglalagay tayo ng egg. So, dapat i-maintain, what do you call that? I-tansyahin natin. Yung, huwag natin ibuhos kaagad yung liquid kasi baka masyado siyang maging liquid. So, gagamit lang ako ng isang egg for this pasta. So, actually, pwede kayong gumamit ng, sa iba ko kasing mga, recipe, 3 eggs, kung egg noodles yung gagamitin nyo. But since hindi naman tayo gagamit ng egg noodles, so, ito ay like a half cup yung nagawa natin. So, unti-untiin lang natin siyang ilagay. Huwag muna natin siyang ibuhos lahat kasi baka mamaya masyado naman siyang lumambot. Pwede naman tayong mag-add. So, look at the color. Medyo nag-change na siya ng green. So, this is all natural. Hindi tayo gagamit ng food coloring. So, we need to put some more. Yeah, ganito lang. Minsan, mas maganda na rin gumamit ng kamay. But make sure na yung kamay nyo is malinis. Look at that, nagbabago na yung kulay nung ating flour. Nagiging green na siya. So, actually, this is my first time na gumawa ng ganito. So, yun nga, kagaya ng sabi ko sa inyo, sa pagluluto, ano naman yan depende sa preference nyo. If you really love cooking, so, makakaisip kayo ng mga iba-ibang mga recipe na naayon sa inyong panglasa. So, ayan, medyo namumuo na siya. Look at that green. Nice na color, right? So, ang isusut paste natin dito sa ating noodles ay tomato. So, let's do it. Maganda natin siyang i-roll mamaya. So, maganda pala yung kinalabasan niya. So, I don't know kung pwede kayong gumamit ng iba pa, pero malunggay. Malunggay kasi is masyadong mapait. Ano ba mga available sa atin dyan na mga green, na mga gulay. So, like, imasa lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Medyo matagal nga lang, pero kung meron kayong mga
parang mas madali ang buhay, mixer. So, pwede niyong gamitin yung mga machine na nagpapadali ng trabaho. So, ayan, malambot na siya. So, bilugin lang natin siya dyan. Actually, mas maganda kasi ilagay nyo siya sa plastic labo para, alam mo yun, mag-soft pa siya. Kung masyadong matigas yung, pero, nagbabounce na yun. Ano niya siya. So, ilagay mo na natin siya dito to rest. So, like mga 20 minutes natin siyang i-rest. And then, pwede nyo rin naman itong ilagay sa fridge. Kung wala rin naman, bukas nyo lang gawin para fresh talaga yung new noodles. So, yan. So, while nag-rush yung ating dough, malilitik muna tayo. And then, i-prepare natin yung ating ingredients para sa ating soup base. Ang ating soup base kasi is So, ayan, i-blend na natin siya. So, I'm thinking, hindi naman siguro makakawala. Ilalagay ko itong green. Kasi sayang naman siya. Maliban lang doon, maliban lang sa fish. Salmon flakes later na ilalagay natin. Pero dahil since naluto ko na yun, igisayin muna natin ito para maging mabango siya. Then, lalagay na natin itong chunks na tomato. Ayan, dahil mabango na siya, lalagay na natin yung ating tomato puree. Tama ba yun? Yun. So, ganyan na siya. Base natin. So, hindi kasi ako nag-add ng sabi ko sa inyo ng iba pang mga seasoning. Ganyan lang yung nilalagay ko. Lagyan ko siya ng asin and lalagyan ko lang siya ng pepper. Kulo na siya. And then, meron ako ditong sweet paprika. Lagyan lang natin siya. Tapos ng 6. Ayan, tapos na yung 6 minutes. Kukunin na natin siya. At kailangan mo siyang iludlog sa malamig na tubig na may yelo. So, ayan, tayo ay gagawin na natin itong ating dough. So, ayan, ito yung maganda pag ilalagay siya sa plastic kasi nagiging soft siya. So, ang gagawin natin, hatiin muna natin siya para hindi mahirap mag-roll. Yeah. Yeah. So, sa ganito, makakagawa na kayo ng isang. Pag marami kayo kumain ng noodles, isang tao lang. Pero pag yung sa ganito kalaki, parang 2 tao pwede na. So, yan na. Mahaba na siya. So, let's see. Konti pa. Nag-stretch pa siya konti. Yeah, and I think it's okay.
Sige, some more pa. Para manipis talaga siya. Then, lalagyan natin, ayan, hindi na siya bumalik. Lagyan natin ng konting flour. Kasi nga, para hindi siya magdikit-dikit. So, ganyan natin siya. And then, hiwa-hiwain natin siya. So, depende sa inyo kung gaano kalaki ang inyong size ng inyong pasta. Yan. Yan, hindi ko kasi siya nilagyan ng maraming flour sa loob. Kaya medyo mahirap siya. Baka naman si Jeff yung narinig niya. Na boses. So, dito natin para hindi tayo mahirapan. Lagyan natin ng maraming flour. Ayan. Kumain ka na, te? Kumain ka na ba? Ano kinain mo? Yung pangkapon ko sana kahapon na yung may sayote. May Hindi ko nga nakain kahapon dahil may binigay kang laswa. Ito noodles, mamaya. Yeah. Noodles, this is spinach noodles. Yeah, mas madali siyang buhaghagin. And then, maninipis yung kanyang texture. So, pwede na natin siyang lutuin at kainin. So, ayan na siya, guys. Yan, let's eat. Thank you for watching. Until next time.